Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 8. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Why giving works? Today, pag-aralan po natin bakit yung prinsipyo po ng giving ay nag-work or effective po sa buhay ng maraming tao. Tayo pong mga Kristiyano, dapat matutunan natin talaga yung totoong pagbibigay. Kaya nga po ang Christmas, according to tradition, sineselebrate yan sa pamamagitan ng pagbibigayan ng regalo. Kaya mahalaga, makita natin yung malalim na revelation o katuroan patungkol po sa pagbibigay. Unang-una po dyan ay yung katotohanan sa John 3:16. May kita natin na meron tayong Ama na mapagmahal na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Kaya alam niyo po, kung totoong nagmamahal ang isang tao, dapat po ay marunong siyang magbigay kasi ganun po ang ating Diyos. Ano po? At makikita ninyo sa pagbibigay na ginawa ng Diyos, nagtanim siya ng seed. Ano po? Kaya makikita ninyo, ang Diyos mismo naniniwala na siya'y aani. Ano po? Sa pamamagitan ng kanyang itinanim na binhi. Ano po? Walang iba kundi yung kanyang anak na si Jesus. Kaya po naniniwala siya na someday, marami sa atin ang maliligtas at manunumbalik sa Kanya. Kasi ganun po ang Diyos. Naniniwala siya sa prinsipyo ng giving. Kaya sabi nga po sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Lahat po ng mabubuting bagay, ay nagmula po yan sa ating Ama na nasa langit na hindi nagbabago. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Kaya we cannot outgive God Siya yung unang nagbigay. Kaya tayo po gumagaya lang dapat sa Kanya. Kung tayo'y nagmamahal, dapat po tayo po ay maging mapagbigay. Ngayon, makikita ninyo na opposite naman ng giving yung tinatawag na selfishness. At saan ba nag-ugat siyang selfishness? Tignan nyo naman yung sinasabi sa James chapter 3 verses 14 hanggang 16. Sabi diyan, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, sabi ng Biblia, such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly, unspiritual, of the devil. Kita nyo, opposite pala, no? Ang gawain ng diablo, ang Diyos mapagbigay. Ang demonyo naman, makasarili. At ang sabi rito sa verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya palang gulo-gulo ng mundo natin ngayon, ang umiiral po, selfishness. Makikita niyo po yan sa ating society, sa ating gobyerno. Kaya ang hirap-hirap po ng ating buhay, ang gulo-gulo ng ating buhay, at naghahari yung mga evil practices dahil po yan sa selfishness sa puso ng tao. At maging sa inyong pamilya, pwede niyong maranasan yan. Kung makapag-ahari po yung selfishness. Kaya dapat po ay i-rebuke natin yung spirito ng pagkamakasarili at i-practice natin yung giving. At ano po bang nakapaloob sa giving? Yung principle po ng sowing and reaping. Malinaw po yan, sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kaya makikita niyo yung mga tao na madamot, talagang hindi po pagpapalain yan. Yung nagbibigay ng kakaunti, At yung nagbibigay naman daw ng sagana, yung tao na mapagbigay, ang sabi ng Biblia, aani yan
ng marami. Kasi sa Biblia po, meron tinatawag na principle of sowing and reaping. Kaya nagwo-work po ang giving. Kung ito'y ginagawa mo ng may pananampalataya. At maraming nakaka-experience niyan. Ano po, nung natuto silang magbigay sa gawain ng Panginoon, tumulong sa mga mahihirap, tumulong sa kanilang kapwa, yung pagpapala tuloy-tuloy pong dumadaloy sa kanilang buhay. Ano po? Ngayon, ano ba yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8? Ako naniniwala na ang Pasko talaga, ang message niya, abundance. Ano po? Kaya sabi rito, and God is able to make all grace abound to you. Ang ganda po nung sinasabi rito. Lahat daw po ng biyaya, no po, pasasaganahin ka ng Diyos sa lahat ng area ng iyong buhay. Yun ang ibig sabihin niyan. God is able to make all grace abound to you so that in all things, sa lahat ng bagay, at all times, sa lahat ng pagkakataon, having all that you need, you will abound in every good work. Ngayon, medyo malalim ito. Text na ito, no? Kasi ibig sabihin pala, through giving, pwede tayong ma-deliver from poverty. Kung ikaw ay hirap na hirap sa buhay, laging kinakapos, ano po, siyempre, ano po, ang una mong iisipin dyan, itatabi ko na lang, kumbaga magiging maramot na lamang ako, no? Kumbaga yan ang ididikta ng iyong flesh. Pero sa Biblia pala, iba ang turo ng ating Panginoon. Ano po, sa pamamagitan ni Apostle Paul, sabi niya, pwede kang ma-deliver from poverty sa pamamagitan ng pagbibigay kasi kaya kang pasaganahin ng Diyos. At ang sabi diyan, in all things at all times. At hindi lang yan. Ano po, sa Biblia, if you will be supplied sa lahat ng area ng iyong buhay, hindi ka magkukulang at you will abound in good work. Makakatulong ka pa sa ibang tao. Kaya kung madidiscover lang sana ng lahat ng tao yung biblical na principle behind giving, maraming tao po ang lalaya sa kahirapan. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.